There you go. See? Wrap your body. Find your dress, Jenny, please. Yeah. Oh, okay. Do you know where's the pear? Red? Here. Sorry? Yes, Daddy clean it, anak. Here. Morning, everybody. Yes? He kissed my elbow. Today? Oh, did he? Come here, Sabi. I will fix your kuan collar. In JJ's bed? Yeah. Sit down. Because I just see a comb stuck. My comb. Yeah. Is it? Come. Wait, wait. I'll just do this for JJ. Oh, I found more socks. So you done Ang this tatay for nila you. na-involved sa kaso. On the shirt. Okay, put na your socks, Cow. Jenny, put your shoes. Socks, shoes. Jennifer, please. But I already got my shoes. Do you? Where is it? Okay. Mag-perfume lang. Yay! Okay. Jenny? Yay. There you go. It's real funny. Yesterday, my teacher asked if I have perfume. Did she? Why? Because she smelled my perfume. Did she? Did she say it's nice smell? What's that smell? Perfume. Oh, do you like it? I Yeah? like your leggings. You like mommy's leggings? It's white. But I don't love her. Love hearts? Yeah. Oh, you like love hearts? Yeah. Okay, where's your shoes? Me. Where is it? You turn off it. There, in the side, Jenny. I thought you cleaned my shoes. Where's Daddy cleaned it yesterday. Where? Here, when he arrives. He said he will clean it for you. Because I told him, I said Jessica's shoes needs cleaning. Yes, you have to swap it, anak. You mean when I was changing? Yeah. Gusto nilang mag-scooter dalawa. Grabe yung stain sa aming walls. Oy, oh, lots of stain. Daddy needs to paint it. Yes, Daddy needs to paint it. Daddy needs to paint it. When we was in Philippines, we painted it. The kitchen. Yeah? Why we need to paint it? We need to paint the house? Because this. Yeah, okay. I need my gloves on. How about Jenny? Where's your gloves? I don't know. Jenny lost it. I didn't know it was my purple gloves. Uh-oh. She lost it already? Did you lost it? No. So where is it? Hindi masyadong malamig. Ayun silang dalawa o gusto nilang mag-scooter. Eh, hindi daw malamig. Okay. At least walang ulan. 8:50. Ay, 8:25 na ata dito. Maga kaming aalis. Kaya alam nyo naman, laki ng tiyan ni Inday. Mahirap na maglakad-lakad. Yes, same. Kahapon, pagdating ng kanilang daddy, di ba medyo moody ako. Tanong siya ng tanong, okay lang ba daw ako? Hug siya ng hug. Tapos, sabi ko, okay lang naman ako. Pero alam niya kasi, nafe-feel niya yan pag moody ako. Yeah, it's fine. Jenny, oh, walang kalo. Jenny, you will be cold. You don't have hat. Ang nangyari kasi sa akin kahapon, okay lang naman ako. Sometimes, pag pagod ako. Yeah, it's okay now. Come on, mommy will guide you. Pag pagod ako, gusto ko tahimik lang ako ba. Pero si Wayne kasi, alam nyo naman, pag tahimik ako, hindi siya mapakali. Hug siya ng hug, tanong siya ng tanong, okay lang ba daw ako, yung baby sa tiyan, hinahawakan niya ang tiyan ko. Jessica, be careful. Dito na kami dumaan. Mga after 30 minutes, naging okay na ako. Ang hirap po intindihin, no? Diba? Si Wayne na talaga ang nakapag-asawa ng mahirap intindihin. Pero hindi naman ako nangangaway sa kanya.
Tahimik lang ako pag ganun ang aking mood. Tapos alam niya na yan at nafe-feel niya na, pero nagluto ako para sa kanya. Nagluto ako ng steak, egg at noodles. Tapos nagluto din ako para sa mga bata para may kainin na sila. Pagkatapos nun, hindi ko alam na ang akin palang asawa mayroong pinagdadaanan sa kanyang trabaho. Babe, do you want mommy hold that one? No. Ay, magpaalig-alig yun siya. Oh, nag-open up siya sa akin. You're strong. Okay, you're strong. Sige. Magpaalig-alig man. Ang daming basura, oh. Come on, mommy, help. No. Okay. Open up yung kanilang daddy sa akin na meron daw siyang pinagdadaanan sa work. Pinipilit ko siya sabihin sa akin. Hindi siya nagsasabi dahil ayaw niya daw magdagdag daw siya sa problema. Problema at iniisip ko. What is it? What happened? Let's go. Isidok mas mami lang, oy. Tapos niyang kumain, naghugas siya ng plato. Naghugas niya ng plato. Sabi niya, Mommy, are you okay? Sabi ko, yes, honey. Yes? Last time we saw a bird Yeah? on the road, Yeah? and then it got crushed. Yeah. Remember? Yeah? Why? Because I was seeing if you remember. Yeah, I remember. Uy! Sama na! Na, hindi na naman nagbihis si Jenny ng legging. Sabi ko magbihis. Sabi niya no. Ang layo na ng dalawa. Hindi ko sila maapsan. Kaya ang tagal ko maglakad. Uy! Dirty mong leggings, love. See the side? Nahinay lang kami kay andito na naman kami sa traffic. No, we're not really that early. Yeah. Time check in the Elgin, 8:38. She's not? She's your friend? No. Best friend? No. Okay, move, Jenny. Jenny, no, no. Is it 8:50 now? Yeah, it's already 8:50. So is it already open? Yeah, it's open now. Sila Jessica. Nothing. What? Nothing. I forgot. Come on then. Why do you say my name? I said Jessica and Jenny have channel. No, Yeah? Why do you say I forgot? If you want to see the kids, sila lang. Mayroon silang sariling channel. Yuck! Ew, JJ! JJ! Oh, you just drove on it. What? Saliva, look. Where? It's on the floor. I said to drive on it. Now we need to clean the scooter. There's bacteria there. Itong bahay na to ba? Ang cute. Ang ganda siguro dito nakatira, no? On my scooter. Okay. Press it. No? Yeah. Press it. Good girl. You have to wait then. You and me and JJ leave and then Daddy get mad. Oh, does he get mad at mommy? Yeah, when we leave. When we leave? Asan ka tong idea niya galing? Kay sabi niya, Mommy, why Daddy always mad at you? Sabi ko, ha? Nagmad ba di ay si Daddy sa akin? Sabi niya, oo daw. Asan kaya yan nakuha niyan? Tagal naman namin ng kanyang daddy, hindi nag-away ng kagaya dati. Sabi niya na when we leave daw, naglalayas daw kami. Joker mo niya na bata, oy. Take it off then.
What is it? Go in. Go in. Keep your gloves somewhere safe. Okay. Ay, ngayon pala ako nakakuan ba? Lugar. Nabisi ako kanina kaya nawala tayo sa itong topic. Pagdating ni Wayne kahapon, naunahan na ako sa aking mood swing. No. Parang ilang araw na itong aking mood swing. Tapos, nagtanong nga siya, okay lang ba daw ako? Pero hindi ko siya tinanong nga, okay lang ba siya? Pagkatapos niyang kumain, doon na siya nag-try, nag-open up. Pero sabi niya sa akin, napapagod na daw siya sa kanyang trabaho. Kaya, ayun na nga, na-involve siya sa isang kaso. Tapos sabi ko sa kanya, what's wrong? Sabi niya, well, you know what's going on, but I don't want to give it to you. Because I don't want you to feel, ayaw niya daw ako bigyan ng problema at madagdagan yung aking iniisip. Awa mo na ako sa kanya kay, sabi ko na, it's okay, you can open up. Dati kasi nung nag-away kami, sinasabi ko sa kanya, di ko interesado makinig sa mga kuan mo, mga problema mo sa trabaho. Ganun ako dati. Kaya na siya ba, mag-open up sa akin. So sabi ko, it's okay, you can open up. Ano bang nangyari? Doon kasi sa kanyang trabaho, mayroong mga pangyayari. As you know, si Wayne, in charge na siya sa isang sa kanilang depo ba, dahil sa depo nila, dahil siya na diba yung boss. So anything happen, kailangan niyang isort. Napapagod siya kay madaming mga pagnanakaw na nagaganap doon ba. Tapos kilala niya kung sino, alam niya kung anong ginagawa. Last year, ganun din yung meron din na walang gasolina ba sa gasolina. Tapos nagtaka si Wayne at sabi niya hindi na talaga daw matolerate. Itong lalaki na ito, medyo close sila dati. Pero sinabi ko na ito sa inyo dati sinabi ko na sino ang lalaki na ito, pero hindi ko na siya i-mention dahil nga parang may nagre-report sa kanya. Every time na mayroon akong vlog, may nagre-report sa kanya at hindi ko alam kung sino. So, careful ako sa aking mga sinasabi. Pero naawa lang ako kay Wayne talaga sa kanyang situation. Dahil after nangyari ang lahat, siya pa yung sinisi na nag-open up siya sa akin na ganito, ganyan yung ginawa ko. So, ginawa niya daw ito. Tapos yung nangyari is merong kaso na magaganap. Dahil yung pagnanakaw, serious man yan siya. Yun kasing lalaki na yun, parang wala lang sa kanya na magnakaw. Meron ng mga kaso na nagdadaan sa ni Wayne. Parang baliwala lang, tapos nadagdagan na naman ang bago. So si Wayne, stress siya ba? Pagod na siya. Sabi niya sa akin, Mami, alam ko kagabi, parang hindi siya makatulog dahil parang nakukonsensya siya sa kanyang mga ginagawa dahil nga ganun, mayroon ng mga case na iniimbestigahan, mga pag-interview. So sabi niya sa akin, mali ba yung ginawa ko? Sabi ko, no. Kasi once ang tao magnakaw, responsibilidad nila yan. At tsaka, nasa posisyon ka naman na kailangan mo talaga ding isort. Kaya paano kung yung mga boss mo, yung mas maano pa yung ranggo sa kanya, magtataka sila, bakit mo lang tinulirit yung ganito? Alam mo pala kung anong nangyayari. Nakukonsensya siya kasi itong lalaki is parang siya yung sinisisi ba na dahil daw kuno kay Wayne, ganito ganyan, madami siyang sinasabi. So, nasasaktan si Wayne dahil sinabihan pa na ang dami niya daw nagawang maganda kay Wayne, ganito. Mga sabi bitaw niya, dahil sa akin, yung sasakyan ni Wayne, mga kinount niya lahat ng mga bagay. Kasi very talaga yan sila dati. Winaningan ko na yan siya dati nung wala pa si Jessica pa lang. Kasi nga nagwa-wonder ako,
honey, I don't think normal yung ganito na yung friend mo magbibigay Valentine's gift sa akin yan. Hindi siya naniniwala sa akin na meron talagang balak ba, may plano sirain kami. So ngayon, hindi niya man kami nasira mag-asawa, sa trabaho na naman ng pagka-boss ni Wayne, hindi niya matanggap kay bakit daw kuno si Wayne yung na-promote. Tapos dami niya nga sinasabi na ganito ganyan si Wayne, ganyan si Wayne. Dami niya sinasabi. At ang mali niya pa is umaabot kay Wayne yung mga sinasabi niya. Si Wayne wala talagang problema na pagka-boss, hindi siya nanggagasip na ganito ka, ganyan ka. Hindi talaga yan siya manghilabot ba. So pagkatapos nun, nag-open up na si Wayne sa akin, ano daw siya, naawa daw siya, mali ba daw yung ginawa niya. Sabi ko, wala naman ikaw mali. Dahil yung pagnanakaw nga sa Pilipinas, naaano ka nga doon, na nakukulong ba? Kagabi, parang hindi talaga siya mapakali. Kinausap na naman niya ako. Sabi niya, do you think mali yung ginawa ko? Sabi ko, hindi naman dahil na yung ginagawa mo magpasip-sip ka para mag-promote ka sa trabaho. Wala naman ganyan. Kasi ikaw yung in charge dyan. Ikaw yung head sa ano na yan. Dapat mong i-sort talaga. Dapat mong i-solve yung problema. Ayun na. Merong investigasyon. Involved siya. Tapos yung lahat ng mga katrabaho, lahat ng mga under sa kanya, involved din sila. Ini-interview sila isa-isa. Ang problema kasi nitong isang lalaki na to, diba tinatawag ko siya na ahas sa inyo? Last few years, merong nangyari. At nalaman ni Wayne na ganun pala yung nangyari. Magagawa niya sa akin yun. Nasaktan si Wayne ng sobra. At every time na pumunta sila kung saan-saan, dinadown ako ng lalaki na yun na, si Wayne kasi yung asawa niya, Asian daw. Pero siya naman, meron naman siyang gusto sa Asian. Dahil nag-ano nga siya sa akin, nag-flirt-flirt. Nag-ano-ano ba? Nag-flirt-flirt sa akin. Pero sinabi ko yun kay Wayne, lahat-lahat sinabi ko. But I won't go in detail kasi private na din namin yun ni Wayne. I won't go in detail kung ano yung mga nagawa niya. So, ayan, si Wayne at saka siya, sobrang close nila niyan dati. Nagkikita kami sa restaurant, sobrang close talaga. Nakalimutan niya na nasa posisyon siya ngayon, hindi siya regular dati. Naging regular siya dahil tinulungan siya ni Wayne. Si Wayne yung parang naging guidance niya ba na tulungan kita para ano. Mabait kasi si Wayne. Tapos yung trato niya sa lalaki na yun is parang anak niya na ba. So hindi niya akalain na kaya pala siyang traidorin. Hanggang ngayon. Kahapon daw, nagyaw-yaw nga. Dahil si Wayne. Kaya pumunta siya sa likuran. Tapos never niya na kinausap si Wayne mula nung na-promote na si Wayne. Hindi niya na tinatrato na parang friends sila ba, na ano talaga ang tiwala ni Wayne, na wala talaga lahat. Pumunta siya kahapon, sabi niya, pwede mo bang gawin to para sa akin? Magsinungaling daw si Wayne para daw hindi siya But I want to see if it's gone. You want mommy look at it? Still there. You wanna take it? No. No? I see it's gone. Okay. Gusto niya na protektahan siya ng aking asawa. Which is mali. Kasi kung gumawa ka ng mali, bakit ka magpapadefend? Tapos ngayon ka pa, galit yun ako kagabi kay, yun na nga, moody na nga ako. Pero nawala na yung pagka-moody ko nung nag-open up na siya kasi naisip ko bala, no, sa trabaho meron siyang iniisip. Tapos pagdating dito sa bahay, ako pa hindi mag-imik, maging worst. Nagalit ako. Sabi ko, bakit siya magpapaano sa'yo na in so many long time, hindi kanya kinakausap, ngayon magpapaano siya sa'yo? Hoy, sabi ko sa kanya, dili. Ako yung hinihingian niya ng advice na wala naman ako sa trabaho.
Sabi niya, no, I just wanted to see. Every time talaga yan siya may gagawin, inaano niya sa akin na, tama ba itong ginagawa ko? Kasi nakonsensya yun siya. Every time na mayroong ginagawa yung asawa ko, makonsensya siya. Na grabe na nga ginawa ng lalaki na yan sa kanya. Niya, maawa pa siya. But Yes? your black phone was on. But What? I turned it. Mommy, your black phone was on, but I turned it off. Oh, thank you, Nak. So, ayun na. Dahil sa mga pangyayari, si Wayne involved. Sabi niya, pagod na daw siya mula nung naging boss siya dyan sa ano. Pagod na pagod siya. Ang daming nangyayari. Naawa naman ako sa kanya. Eh. Ito yung aming ginawa kahapon ng mga bata. Spare clothes. Sila yung nag-repack nito. Toiletries. Hindi pa to tapos. Yung mga gamit ni baby ba. Sleep suits. Nappy. Tapos ang towel ni baby. Ayan. Nandito na yung blanket, towel. Tapos ito. Sabi ni Jessica sa kanyang daddy. This one daddy. Sabi niya. PT pads. PT pads daw ng kanyang mami. Wet wipe. So doon ko muna siya nilagay. I don't know kung ano yung gagamitin ko na ano dyan, suitcase. Oo. So, palagi kong sinasabi sa kanya na I hope masort na yung problema na yan. Maano na siya ba, malipat na. Dahil ako takot ako everyday. Pag malate si Wayne, natatakot ako. Sana kaya yung asawa ko? Dahil di ba last time nung hindi siya nakauwi na wala man lang ano sa akin, sabi, takot ako dahil yung lalaki na yan, I don't think na normal pa siya sa kanyang utak. Anytime pwede siya makagawa ng masama na basta masama. Kasi sabi ko kay Wayne, sabi ko sa kanya, every ano talaga, winawarningan ko siya na, honey, mag-ingat ka dahil one time nakakita ako ng yung ano nga, parang flashback na nakita ko na parang na tamaan siya ng chainsaw. Ganun, parang machine, tapos naputol daw yung ulo ni Wayne, napugot ba. Yun yung nakita ko sa aking mga ano. Pero anak ko, sabi ko sa kanya, hindi naman ako nag-overthink, pero mag-ingat ka lang, baka one time na putulin ang brake ng sasakyan mo. Dahil dati palagi yan siyang tumutulong kung ano yung kailangan ni Wayne na ayusin sa sasakyan. Sobrang best friend kasi sila dati. Tapos nasira ba dahil lang sa mga ginagawa din ng lalaki na yun na sobrang ahas yun siya. Na kung i-detailed ko sa inyo, hindi niyo ma-imagine kung ano yung ginawa niya kay Wayne. Pero ito si Wayne mabait. He can forgive and forget. Parang yun yung mga katrabaho niya. Sinasabi sa kanya, Wayne, paano mo nagagawa na okay ka pa rin makikitungo sa kanya after sa lahat ng nalaman mo? Sabi niya na, ang sinasabi lang ni Wayne is, intelligence is power. Parang ganon. Yung meron daw siyang nalaman na ginawa ng lalaki, tapos hindi niya sinasabi. Tapos napo-forgive niya yung tao. So, naawa pa rin siya, pero ngayon parang sobra na daw ba dahil yung sinisiraan na nga siya ng sobra-sobra. Dati pa naman na yan siya sinasiraan. Pero hindi niya inano ba, hindi baliwala lang. Dati bitaw nung buntis ako kay Jennifer, sila pa yung dalawa magkuha sa crib. Tinutulungan niya si Wayne magbigay ng mga chair, mga gamit, mga snack, mga kung ano-ano. Kaya sabi, sobrang close talaga nila. Tapos mag-out kami, kasama namin siya. Biglaan lang siyang nag-change. I think nasira siya sa kanyang, pag ganyan kasi yung tao, parang meron na siyang mental problem. Dahil parang gusto niya na ang buhay ni Wayne maging buhay niya. Yun yung delikado sa workplace. You cannot trust everyone yun talaga. Kaya naawa ako sa kanya dahil na-involved talaga siya sa lahat ng mga pinanggagawa nitong isa. Pero sabi ko sa kanya na hopefully masort na lahat-lahat. Kay iwan ko, ang tagal-tagal naman din nilang isort kasi ang tagal-tagal na yung kaso, matagal na, pero nandyan pa rin siya. Tapos ngayon iba na naman yung kaso.
Sa tingin nyo, mali ba yung ginawa ni Wayne? Or tama lang yung ginawa niya? Kasi siya naman din kasi ang masisira, di ba? Siya yung maano ba, ma-question, bakit mo hindi ganun, hindi mo pinigilan, bakit tinulerate lang? Ano kasi, mayroong tao no na mayroon siyang kanangkuan, mayroon silang klepto. Hindi nila mapigilan kung ano yung kanilang mga ginagawa. Malaging, parang, normal lang sa kanila magnakaw. Normal lang sa kanila magawa ng bad to other people. Ganon bitaw. Ay, nahihirapan ako guys. Na-sense nyo ba? Nahihirapan ako maghinga. Dahil busog ako, uminom ako ng tubig. Ito yung problema sa akin. Ay, nako. Kaya pag chikas inday, magkuan-kuan ragyod in taon. Pungko. Nagkalinis na ako ng kwarto ng kids. Are you okay? Mommy is so tired, anak. I have to clean the dishes downstairs. What's that time? You don't know what is that time? Ikuan ko lang to kay mag-ano ako. Mag-on ako sa ating YouTube. Yes? I know the time on my iPad. Do you? Yeah. What's the time then? Why are you pointing only? What is that? I don't know. Don't know man di There's ay. another one by here. Yeah, don't scratch it, okay? I'm not sketching this one. Okay, don't scratch it. I'm not sketching this one. Good girl. Mom says Is it peeling off? Inaantok man ako. Oy, mag-insert lang ako nito sa YouTube ko na ads. Naka-edit na ako. I'm not using my yellow arm because it keeps peeling off. Yeah, just be careful of it, okay? Okay. Mommy, Yes. but why sometimes you always shake your butt? My butt. Yeah, you Did I? Yeah. Taka man ka, oy. Because you're so excited. I'm Sherry. Hindi pa rin siya You're saying butt. Nag-ano ako dito, nag-i-edit ako ba? Ito yung aking laptop, oh, sobrang dumi ng screen. Oh, I'm a shibat. Hello, gumagalaw si baby. Insert lang tayo nito. Kunting mga ads. Naantok ako ay, as in, parang nahuhulog yung aking mata. Iwan ko kung pwede ba akong magdala ng laptop pag nanganak na ako. Alam nyo anong iniisip ko? Mag-edit pa rin kahit manganak. Uy, ako na yun talaga. May batang nag-aano dito. Wala, 11, 1:15 na pala. Ay, meron pala akong driving today dahil malapit na yung aking exam. Next few weeks, ilang weeks na lang, may test na ako sa aking exam. And hopefully, mapasa ko na ito dahil ang tagal-tagal na cancel pa ni Mark. Gikapoy, nagyod ko kuan. Sabi ko kay Wayne na pag hindi, pahaman to akong gi-edit. Pag hindi ako nakapasa, mag-change ako ng instructor. Pinapatuloy ko lang siya pa rin yung instructor ko dahil alam nyo, parang ano naman, yung sampal sa mukha na siya yung nagturo sa akin from the beginning, tapos biglaan akong aalis magkuha ng ibang instructor para lang makapasa. Pero pag hindi ako nakapasa this first time ko mag-take, magkuha ako ng bagong instructor. Pag after ko manganak, mag-intense ako at mag-take ako ulit. Ganun kay bakit ang aking exam yung sa IELTS yung sa theory test ko na sa driving yung sa computer 2 years valid lang yun siya. Pag hindi ka pa nakapasa after 2 years that bracket, babalik ka na naman mag-test, mag-exam. Ang hirap-hirap pa naman ang exam na yun, yung theory test. Nahirapan yun talaga ako. Lahat ng rules, lahat ng mga regulation. Mag-review day ako today.
Naalala ko mag-review ako before ako magpunta sa driving. Na yung aking cellphone. Naghangad-hangad naman po ni aking camera, oy. Kay mag-review ako nito. Nandito yun sa aking WhatsApp eh. Doon ko dito ko sinend kay Mark yung aking review. Ito, before kasi ako mag-exam, merong mga show me, tell me questions. Example, ano yung tread ng car, safe pa siya, drivean yung sa tire ba? And unsaon nimo pag measure sa ganito, ano ang gagawin mo, paano mo malalaman kung gumagana yung sasakyan na basta mga steering wheel. Ay, gikapoy ko guys. Tapos, show me this one, show me. Hay, ambot na lang. So, mag-review muna ako. 4 minutes ito. Akin mo nang pakinggan. Bago ako magkuan-kuan kay relax. Tambok na kay kuno. Sobrang laki na nagyud ang aking mukha as in. Wow. Hindi ako nag-review oy, gikapoy ko. Gusto ko ito white oh. Bili ko to. Hindi maipit si baby. Inaantok ako lang. Mami is so sleepy. Sleepy man ako eh. Good night guys. Yung kuan ni Wayne oh. Yung kanyang mga damit. Nandyan lang. What happened? Oh, what's that? I'm a cake. Your cake. Say bye, titas. Bye. Thank you for watching. Thank you for watching. Inaamping. Mama cake. Naglihok-lihok ang aking baby oh. Inaamping. Grabe ka, ano, uy, laki na ng tiyan ko. Bye-bye guys, mag-sleep sa ako ay. Magkuhan ko, agay ko, aray ko. Mag-nap muna ako. Tulog daw, pero nag-cellphone man di ay. Way buot.